Hey mga brods, may balita nga po tayo dito po sa San Miguel Bermen dahil ito nga pong si Benny Boatwright Jr. ay babalik na rin mga kabrods sa wakas, sabi nila dito sa Bermen dahil sa last game ng SMB against TNT Tropang Giga. Napaka-crucial nun mga kabrods, kailangan talaga nilang manalo dahil kung hindi, may eliminate sila dahil ito pong si Malik Pope, sabi nga nila parang pinagsisiyan ito ng SMB. So ito pong si Benny Boatwright Jr. nakakakampiyon lang ng SMB last season sa Commissioner's Cup, siya ang may kagagawa noon mga kabrods. Kaya ito pong SMB, pinipilit nila talagang i-contact na ito pong si Benny Boatwright makabalik lang. Sabi nga nila, nagre-respond naman ito pong si Benny. Sabi nila, ito pong injury ni Boatwright, ito pong surgery niya ay hindi pa nga magaling. Dahil ayon din sa reports and rumors, ayon din sa ito pong si doktor ni Benny Boatwright, ay matagal na itong magaling mga kabrods nung December pa. Pero bakit hindi pa rin bumabalik? Magpe-February na tayo mga kabrods Papasok na tayo ng playoffs, hindi pa rin siya nabalik. So may problema talaga dito mga kabrods. Pero ito nga sa pagpilit ng SMB kung saan tataasan nila yung offer, makabalik lang si Benny Boatwright talaga mga kabrods, ay talagang sapat na ito. Dahil ito lang naman yung nagbigay ng kampeonato last year. So kaya talagang laki ng respeto mo dapat dito mga kabrods. Kaya ito pong si Boatwright ngayon ay ito mga kabrods, pabalik na nga rin ng Bermen. Well, hinihintay na lang yung confirmation talaga na kung kailan ito babalik dahil kapag ito'y bumalik sa playoffs round tapos natalo pang SMB, talagang too late na ito para sa kanila mga kabrods. Pero ito pong si Boatwright kasi makuha lang ito ng Bermen, alam niyo na kung ano yung gagawin na ito. Mapa-shooting, mapa-defense, offense mga broads, talagang kayang-kaya niya. 6'10 ba naman na import ito, tapos laking tulong ito sa SMB. Tapos ito pong si John Marfardor na ilalim nga, talagang pagod na ito pong si JMF. Pag itong si Benny Boatwright pinasok mo, talagang fresh na fresh si John Mar dahil ang ganda at laking ng tulong neto sa ilalim mga kabrods. Kaya ito pong sa SMB ngayon ay hindi rin talaga nila maiwasan na kumuha ng mga ibang imports na dahil ito pong si Boatwright ay hindi naman nasagot. Ito pong si Malik Pope, nakakakuha lang nila. Di ba mga kabrods, parang hindi talaga ito sapat manalo ang SMB dito dahil sa kanya. Kaya kailangan talaga nila ng true champion na import na katulad ni Benny Boatwright. May isa pa silang champion noong 2019 na import na gusto nilang kunin, si Chris McCullough mga kabrods. Ang kaso nga lang, mayroon ng bagong kontrata kasi ito pong si Chris. Kaya ito pong si Boatwright talagang pinakamagandang availability ngayon dahil ang kanyang season talaga, focus niya this year ay maglaro sa SMB. So bakit ganun mga kabrods? Kailangan lang talaga nila mapapayag ng husto ito pong si Boatwright para nga makapasok tayo sa playoffs round ng SMB. With SMB mga kabrods, sabi nga nila parang boring nga daw magiging playoffs round pag wala yung mga SMC teams na yan. Tapos wala na mga brods, parang hindi na nga daw manonood yung mga fans. Kaya kailangan lang talaga nila maipalakas ito pong Bermen na ito. Sabi nga nila parang hindi na nga daw locals ang may problema, hindi na import ang may problema. Coach na daw, sabi nila mga kabrods, ayon din sa reports and rumors. Pero syempre, iba pa rin pag meron kang Benny Boatwright na alam niya yung laruan ng SMB last year, alam na niya yung laruan sa PBA kung paano magkampiyon, at alam na rin niya yung team chemistry ng SMB na ito, yung roster na ito mga brods. Although may konting adjustment lang, di ba, nawala si Romeo and Vic Manuel and Chongson na yan and Kahilig. Well, alam na rin naman yan dahil nanonood din siya dyan mga kabrods. Kaya sa tingin nyo mga brods, ito po bang si Benny Boatwright Jr., ito na ba talaga yung pag-asa ng Bermen na makapasok sa playoffs run ng SMB? At sa tingin nyo, dapat bang ihabol nila ito sa last game against TNT Tropang Giga? Kaya komento mo lang pinyo mo dyan mga brods at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Ano na nga nangyayari sa mga SMC teams? Nagsisibagsakan na sila sa standings ngayon mga kabrods. Lalong-lalo na't ang Ginebra mga kabrods, na ang laki ng expectation nila ng mga fans dito sa Ginebra nung pagkatapos nilang makuha si Jetroy Rosario. Pero ano nangyayari ngayon mga kabrods? So ito na nga, balak ng Ginebra na ibalik ito pong si Greg Slaughter mga kabrods. Yes, balak kasi itong kunin ng Converge Fiber Xers ngayong season. Ang kaso nga lang hindi natuloy yung negotiation ngayon dahil ito pong si Greg naghihintay ng mga offers sa ibang bansa. Pero itong si Greg Slaughter na knowing na wala namang nag-o-offer
nag-offer sa kanya. Gusto na talaga na itong bumalik sa PBA mga kabrods. Pero syempre hindi rin magpapahuli. Ito pang Barangay Nebra San Miguel niya na former team ni Greg's daughter. At ang kanyang, syempre, yung kanyang rights ay nasa Northport Batampier pa yan. Kaya nga mga kabrods, gustong ibalik ng Ginebra ito pong si Greg dahil nakukulangan nga ang Ginebra sa ilalim. Dahil gusto nga nila, ito pong si Isaac Go ay gumaling na. Kaso nga lang, too late na mga kabrods. Nagtatatalo na yung Ginebra So ito pong si Greg's daughter, iba pa rin yung presensya ng isang 7-footer. Ilang beses na rin itong nag-ambag ng kampyonato sa Ginebra. At alam na rin niya yung laruan ng Ginebra. Team chemistry pa lang. Alam na ng Ginebra teammates na ito kung ano yung laruan na ito po ni Greg's daughter mga kabrods. Kaya yung isang 7-footer, yung presensya na ito mga brods, napakalaking tulong na ito sa Barangay Nebra San Miguel. Kaya ikaw mga brods sa tingin nyo ba, ito pong bang pagbalik ni Greg's daughter sa Ginebra ay malaking bagay ba ito? Knowing ng Ginebra, nagtatatalo na ngayon. Kaya komento mo lang yan mga brods Tapos meron pa tayong i-add mga kabrods Sabi nga nila ayon din sa reports and rumors, gustong ipagsabay ng Ginebra si Greg's daughter at ito pong si Christian Stenhordinger dito po sa Barangay Nebra San Miguel. So gusto nilang ibalik ito pong dalawang center na ito. Yes, alam mo naman natin si Stand ay in-offer na ito ng TNT Tropang Giga. Yes, talagang totoo yan mga kabrods. Ang TNT ngayon gusto nga bitawan sa Eram para makuha lang ito pong si Stand. Pero hindi rin naman nagpapauli yung Barangay Nebra. Tandaan nyo ba, ito pong si Stand dapat nga magre-retiro na ito dahil itong pong sa Terra Firma Jeep hindi niya talaga nagugustuhan maglaro dito. Bakit? Dahil ang gusto na itong paglaruan ay ang Ginebra talaga mga kabrods. Kaya once na marinig ni si Stand na may offer siya sa Ginebra, alam ko nga babalik ito ng PBA. Yes, alam natin may tampuhan yan dati, pero tapos na yun business is business na tayo ngayon mga kabrods. Syempre win-win situation din para sa kanya. Mapupunta na naman siya sa kanyang paboritong kupunan at matutulungan na naman niya ang Ginebra at gusto rin ng Ginebra ito. Win-win situation ito mga brods. Biruin niya yan. Greg Zila tapos Bulldozer magsasabay na babalik sa Ginebra Ito yung dalawang sentro na nagkaroon ng blockbuster trade, 'di ba mga kabrods? Pero ngayon sasabay na sila sa isang kupunan which is ang Barangay Nebra. Kailangan talaga ito ng Ginebra, lalong-lalo na't pinakamalaki sa kanila kung di man ako nagkakamali. Si Japet Aguilar na sa isang height niyang 6'9". Siya lang naman yung nag-iisang 6'9" dyan sa Ginebra mga kabrods. The rest, mas matangkad pa rin siya at mas maliit na sa kanya. Kaya ito pong si Greg Zila and si Bulldozer mga kabrods, ang laki ng maitutulong ito sa Barangay Nebra San Miguel. Sana nga ma-trade nila ito agad. Sana nga ma-rush ito ng Ginebra mga brods. Lalong-lalo na alanganin ang Ginebra ngayon. Baka nga sila pa yung ma-eliminate mga kabrods. Lalong-lalo na papasok na tayo ng playoffs round. Talagang mahihirapan sila doon mga kabrods pag wala pa silang legit big man. Dahil kay The Kraken pa nga lang, talagang sinisisiw na ito ni Kraken. Ito pong si Japet Aguilar, diba? Kaya komento mo lang po yung dito mga brods Greg Zila and Bulldozer, malaking tulong ba ito sa Barangay Nebra San Miguel? Kaya salamat po sa panonood mga brods. This is Phil Basketball. Yun lang, I'm out.